Kwento lang dati hanggang naging alamat kahit pa ilang beses na ring napabulaanan ang puting van na di umano dumudukot ng mga bata. Isang puting passenger van ang dumaan sa kanilang harapan. Bigla itong huminto at sapilitang isinakay ang bata. Makikita rin ang pagdating ng isang puting van. Bumaba ang isa sa mga suspect mula sa van at tinangkang hilahin ang biktima. Ang nagpapaandar sa takot ng marami nitong mga nakalipas na taon. Ang tungkol sa gumagala di umanong puting van na nangingidnap daw ng mga bata. Kinukuha daw po nila yung organ, binibenta daw po nila. Baka nililibing na lang, tinatapon. Bagamat pirmi itong laman ng balita, lalo na sa social media, wala pa rin ditong nakapagpapatunay. Hanggang sa linggong ito, ang kwento ng gumagalang notorious na puting van, meron na raw makakapagpatotoo dahil lumutang ang di umano na biktima nito. Kalma ka lang. Papasundo natin mama mo. Sa video, makikita ang isang dalagita na walang tigil sa kakaiyak nung dalhin siya sa barangay hall ng San Jose Patag sa Santa Maria, Bulacan. Ano nangyari sa'yo? Sinong dumukot sa'yo? Yung lalaki po, hindi ko po kilala. Ayon sa kanya, may humablot sa kanya at sapilitan siyang isinakay ng mga hindi niya nakilalang lalaki sa isang puting van. Anong niya? Nakaban ba siya? Opo, dalawa sila sama. Dalawang... Hindi niya ako sama. Ayoko sa mama. Stop niya ako. Dalawang lalaki ang dumukot sa'yo. Opo. Anong ginawa sa'yo? Wala namang ginawa sa'yo na pananakit. Di ka sinaktan. Wala po. Ayoko mama kasi asak niya ako. Asak niya. Sabi ko ayoko. Papasok ako eh. Papasok. Asak niya ako. Mabuti nakaalis ka sa kanila. Napaputi na ako. Saan kaya binaba? Doon po malapit kaliguyan. Gaano nga ba tayo kaligtas ngayon? Lalo na sa mga masasamang tao. Ang dalagitang takot na takot sa video, ang 11 anyos na si Andrea, hindi niya tunay na pangalan. Sinong dumukot sa'yo? Yung lalaki po, hindi ko po kilala. Ayon sa kanyang ina na itago natin sa pangalang Michelle, mag-aalas 7 raw ng umaga nitong Miyerkules nung pumasok si Andrea sa eskwela. Sabi niya, mama, hatid mo ako. Sabi ko, marunong ka naman umuwi. Hanggang pasado alas 8 ng umaga, nanlamig si Michelle nung nabalitaan ang nangyari sa kanyang anak. Tinawag po ako ng mga tanod sa bahay. Pero pag akyat ko po dito sa barangay ho, nagulat ko yung anak ko umiiyak. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga opisyal ng barangay San Jose Patag, pasado alas 8 raw nung nakita ng residenteng si alias Noel, si Andrea, na tila balisa. Kuya, tulong! Nadaanan ko siya. Pagtapat ko sa kanya, sabi niya, kuya, tulong. Umiyak na. Talagang takutin. Paano nakakatugpa? Tingin ko sa kanya. Ilaba po ako ng van na puti rito na may dalawang lalaki, nakabonet. Di umano, dahil daw sa awa kay Andrea ng mga dumukot sa kanya, pinakawalan siya ng mga ito. Tol! Tulungan mo kami, Tol! Si Alfred, hindi niya rin tunay na pangalan, dinala si Andrea sa barangay hall. Naawa ka, tapos kasi siyempre bata yun, may anak ka rin. Tinulong ako na. Dinala ko na doon sa barangay. Sabi ko, wag ka na umiyak. Sip ka na ka. Pagdating sa barangay, iyak siya ng iyak. Hinahanap niya yung mama niya. Kalma ka lang. Papasundo natin mama mo. Nung kumalma, dito na inilahad ng bata ang nangyari raw sa kanya. Ayon kay Andrea, naglalakad siya malapit sa eskwelahan nung may bigla raw tumigil na puting van. May dalawang lalaki raw na nakabonet ang bumaba rito at sapilitan daw siyang isinakay. Si Andrea, nung mga sandaling yon, wala na raw tigil sa kakaiyak. Huwag ka maingay! Hanggang ang di umano nandukot sa kanya, naawa. Buti nakaalis ka sa kanila. Napaputi na ako. Saan kaya binaba? Doon po malapit kaliguyan. Saan
Saan banda? Sabi niya, "Ma, habang nag-uusap sila, bigla nila akong ibinaba na lang doon sa may parkingan ng bus. Kasi naingayan daw. Tapos sabi ng lalaki, hanap na lang daw sila ng bago." Ang puting van agad daw umeskapo hanggang may sumaklolo na nga kay Andrea. Dalawang lalaki ang dumukot sa'yo. Base po sa salaysay ng bata, ma'am, dito sa may old school siya nakuha. Papunta po doon sa sinasabi niyang kung saan siya ibinaba. At ayon sa mga magulang ni Andrea, hindi raw ito ang unang beses na muntikan itong madukot. Na-trauma din po yan, dun ho sa Maynila. Sinamahan po siya ng kuya niya sa bahay po para sumiar. Sabi daw, may mahawak daw na lalaki, nahaltak lang po siya. Mga siguro nasaan pa lang yata siya yun 6 yata, buti naman at walang nangyari. Ang bangungot na yon, dala raw ni Andrea kahit pa sa kanyang panaginip. Sabi ko, gumising ka, nag-iiyak yan, Mama, wag mo ko iwan. Wag mo ko iwan, dito ka lang Kasi inaano ko ng van, na-trauma na kasi yan. Ganun na lang din daw ang takot nila, lalo na sa napapabalitang pwedeng sapitin ng mga biktima. Tinatanggal daw yung mga kidney sa katawan. Nagsasabi din po ako, pag ikaw nakuha ng van, gusto mo, tanggalan ka ng butukay, tapos itatapong ka lang ng basta-basta. Binibilinan ko sila. Pag may nag-aaya sa inyo, huwag ka sasama. Pag hinawakan ka, tagatin mo sa kamay, okay, magsisigaw ka. Ngayon, pati ilang mga residente ng barangay San Jose Patag hindi mapanatag. Sobrang kinakabahan po at natatakot po kami. May anak din po ako 5. Sabi ko doon sa anak ko, abay ang bata ka ako, ihahatid mo sa school. Pero nasa na kaya ang mga dumukot daw kay Andrea? Ang Santa Maria PNP nag-imbestiga at meron silang natuklasan. Sa pag-review po namin ng CCTV, wala naman po yung sinasabi po nung bata po na meron pong nakatambay po dun sa isang lugar. Actually, hindi rin po namin nakita yung bata po dun sa CCTV. Saan kaya binaba? Doon po malapit kay Kuya. Ang pamunuan ng barangay San Jose Patag, sinubukan ding balikan ang mga tinukoy na lugar ni Andrea at ni-review ang mga kuha ng CCTV camera. Sa tinukoy niyang dinaanan at pinag-iwanan daw sa kanya ng puting van. Pero wala silang nakalap na makakapagsuportang ebidensya sa kwento ng dalagita. Ang sabi dito po banda, dinampot yung bata at isinakay ng puting van. Wala po kaming nakita na pumasok at lumabas na van. Kahit po sa ang kamera po ang tingnan, ang gulo po, wala pong nakitang bata na naglalakad. Meron ba naman kidnapper na pawawala mo yun, nakuha mo na? Pasukan po yung time na yon. Meron pong mga naka-duty po na barangay tanod po dun sa area. Papasok at uwian po ng mga bata. Kaya po mapapansin po talaga kung meron pong hindi ka nais-nais na insidente po roon. Kaya kasamang mga tiga Municipal Social Welfare Office ng Santa Maria, masinsinan nilang kinausap ulit si Andrea. Noong una, medyo disoriented siya. Pero nung nakausap na namin siya sa closed door, na sabi niya na yung unang statement niya, Hindi ako sama, ayoko sa mama, stop niya ako. ay hindi totoo at namin din naman niya na tinatamad siya. Si Andrea humingi ng pasensya. So walang kumuha sa isa van, wala? Opo. Hindi naman po totoo yun. Naguguluhan lang po ko, parang naguguluhan ako sa isip ko. Pumasok po ako malapit sa eskwelahan. Tapos parang pumunta po ako sa may duyan. Tapos nabaldog po ako. Tapos hindi ko na po alam kung nasan po ako napunta. Naalala ko po yung yung bata na nakuha po ako sa Manila. Parang naalala ko ulit. Nagsinungaling ako sa kanila. Sana patawarin niyo rin po ako. Sorry po sa lahat. Gusto ko magalit, pero yung sabi naman daw, wag ko naman daw pagalitan ng bata. Siguro baka matrauma na naman daw. Bata naman kasi siya, pinagtayo ako na naman siya na susunod, huwag na lang uulitin ng ganyan. Huwag kang magsisinungaling. Medyo lack of guidance ng family kasi hindi nga siya regular na nakapasok sa school na hindi rin naman namomonitor ng mother. Ihahatid sundo ko na lang po para sa pakanan daw ng bata.
Sinong dumukot sa'yo? Yung lalaki po, hindi ko po kilala. Kailangan ng bata ng psychotherapy para malaman natin saan nanggagaling ito. I-refer namin yung bata sa rural health doctor na nag-handle ng mental health program para po siya ng psychosocial therapy. Si Michelle, masama rin ang loob sa nag-post ng video ni Andrea. Dapat hindi po nila agad ipinopost. Alamin muna nila kung totoo ba. Antay nila yung report ng presinto. Ano nangyari sa'yo? Sinong dumukot sa'yo? Yung lalaki po, hindi ko po kilala. Huwag niyo naman po sanang ibas ang aming barangay. Kasi tumutulong lang naman po kami. Nagpo-post daw po ng parang hindi totoo. Kami po kasi, dumating po kasi yung bata na yun dito na humihingi po sa amin ng tulong. Agad-agad po kaming responde. Bago po ipinost, ayon po sa aming kapitan na may pahintulot po ang DILG. Ang purpose po ng pag-upload ng aming barangay is awareness po. Itong kwentong ito, siyempre, nagpasalin-salin na. Pagkwento, pagpapatotoo at pananakot, yun ang mga elemento kung saan ang isang kwento hindi namamata. Papasundo natin mama mo. Ang pangyayaring ito, magsilbi sanang paalala na maging maingat pa rin sa lahat ng pagkakataon sa ating mga kilos, pati na rin sa ating salita. Ayoko mama kasi ang sakya ako.